Ngayon, kung mayroon namang kapwa nating senador na iimbitahan o isusupina sa pagdinig ng Kamara, halimbawa, may isuhan ng imbitasyon o supina ang ating kasama na si Senator Marcoleta ng House Committee on Justice if, hypothetically, mayroong investigasyon sa Kamara ukol sa kanyang di umano'y maanumalyang Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. Handa po ba ang liderato ng Senado at si Senator Marcoleta na baliwalain ang interparliamentary courtesy na umiiral mulat sa pool sa Kongreso? And because he doesn't want to be interpolated, may I just be given the opportunity to make manifestation because my name was mentioned by Senator Lacson. Of course you may. Go Thank ahead. you, Mr. President. At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself with or without invitation. They decided to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang eh. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Kahit na lantaran na nandun na talaga yung mga ebidensya. Bakit po hindi tayo tumawag ng pagdinig, Mr. President?